Manuel TV. I'm rather surprised na hindi ka tumalon sa shower na hubot-hubad, madam. Sabi ni Carter, ang mga mata na kumikinang sa malungkot na amusement habang pinagmamasdan ako, mula ulo hanggang paa. Automatikong humigpit ang mga kamay ko sa bath towel. Isang malabong bakas ng isang ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang mga labi, at nakakagulat na napuno ako ng nakakainis na kahihiyan. Kinailangan ko ng isang pambihirang dami ng pagpipigil sa sarili, upang hindi sugurin at mapunit ang mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi. Nakaupo siya sa kama pagkatapos ng isang tila mahirap na pagsubok, ang kanang braso ay nakasabit sa headboard at ang kanyang bakanteng kamay ay may hawak na ngayon ay walang laman na bote ng baby. Naroon sa tabi niya, napapaligiran ng mga unan, at payapang natutulog sa antok ay ang aking anak na babae na halos nabaligtad ang buong silid sa kanyang mga kasukasuan. Natatawa pa rin si Carter sa expense ko, nang ibalik ko ang tingin ko sa kumikinang niyang mga mata. Itinagilid ko ang aking baba sa pagpapakita ng huwad na katapangan bago ako sumagot ng pantay. Kung gaano mo karahas ang pagsuntok mo sa pinto kanina, medyo nagulat ako na hindi nalaglag ang mga bisagra, sir. Isang alon ng kasiyahan ang bumalot sa akin nang mag-init ang kanyang mga pisngi. Matagumpay kong ipinaalala sa kanya ang kanyang panik na reaksyon nang hindi tumigil sa pag-iyak si Faith Viena. Ito na ngayon ang aking turn na libangin. Ginaya ko ang pilit ng ngiti sa labi niya, at pinagmamasdan ang pagtatago ng pagkapahiya niya sa pamamagitan ng pagkunot ng noo. Bago pa siya makaisip ng mabilis na tugon, dali-dali akong lumipat sa ligtas na banyo, na iwan ang kanyang bibig na nakaawang sa pagtataka. Bago ako makarating sa pinto, naramdaman ko ang mainit niyang titig sa aking balat, na nagpakalat ng kilati sa aking batok. Dali-dali akong pumasok sa loob at napangiwi nang kumatok ang pinto ng mas malakas kaysa sa kailangan. Nakahinga ako ng maluwag nang makakulong ako sa privacy ng banyo. Nang hindi sinasadyang lumipat ang tingin ko sa salamin, napangiwi ako sa refleksyon ko. Bumubula pa rin ang shampoo residue sa buhok ko, at doon sa balikat ko ay naiwan ang sabon na hindi nabanlawan. Napaungol ako sa frustration. Hinubad ko ang tuwalya, isinabit ito sa rack sa tabi ng ginamit na bath towel ni Carter, at lumipat sa ilalim ng shower. Ang init ay tumago sa aking balat, ang pagpapatahimik na epekto sa aking mga ugat ay napapikit ako. Ang katotohanan na si Carter ay nandoon sa kama ay nagtulak sa akin na manatili sa banyo para sa natitirang bahagi ng gabi. Napagtanto kong napakatagal ko sa ilalim ng shower, pinatay ko ito. Makalipas ang ilang minuto ay comfortable na akong nakasuot ng pantulog. Natuyo ang buhok ko pagkatapos ng blow drying, nakatakip ito sa likod ko na parang kapa habang nagmamadali akong lumipat sa pinto. Huminga ako ng malalim bago ko ito binuksan. Nanlambot ang mga mata ko nang makitang nakatagilid si Carter, nakapulupot si Faith Viena sa kanyang dibdib habang ang mga braso ay nakayakap sa kanya. Pinatay ko ang mga ilaw at binuksan ang lampshade bago maingat na umakyat sa kama. Mga ilang minuto, nakaupo lang ako habang nakasandal sa headboard, hindi kumukurap na nakatitig sa malalambot na features ni Carter. He looked ethereal in his sleep and for some reason naalala niya sa akin ang isang natutulog na bathala. Pumikit ang mabibigat kong talukap bago ako tuluyang nakatulog, hinila ko ang mga saplot sa baywang ni Carter at ipinatong ang ulo ko sa unan, at naanod sa mahiwagang portal ng Dreamland. Dugo. May umaagos na dugo sa nabasag kong bungo. Basang-basa rin ng dugo ang malinis at puting long sleeve na suot ko. Grabe ang pintig ng sugat ko sa ulo. Hindi ko pinansin ang sakit, at nilabanan ko ang pagkahilo habang sinusubukang kilalanin ang aking paligid. Madilim ang kwartong kinaroroonan ko, kaya halos wala akong makita sa una. Nilibot ko ang paningin ko sa mga sulok, at iniskan ang kwarto hanggang sa tuluyang na-adjust ang paningin ko sa available na liwanag mula sa mahinang liwanag ng buwan na tumatagos sa salamin na bintana. Isang mahinang bulong ng paggalaw sa paanan ng kama ang nakakuha ng atensyon ko. Nakaupo sa kama ang isang napakagandang babae na may matutulis na mga katangian at tisya na kulot na buhok na bumabalot sa kanyang maliit na mukha. Nakasuot siya ng puting virginal wedding gown. Ang kanyang mga daliri na nakasuot ng puting guwantes ay nabahira ng sariwang dugo. My blood to be exact. Umupo ang babae sa kama na may kakisigan ng isang reyna. Nakatagilid ang kanyang ulo sa isang anggulo na para bang kukunan ng photographer ang kanyang prenup photos. Ngunit sa halip na hawakan ng isang sariwang bouquet sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang kapit ang baril sa mahahabang daliri. Gising ka na, sabi niya sa tono na maaaring nagyelo sa kailaliman ng underworld sa lamig nito. Bumangon siya sa kama at dahan-dahang lumapit sa akin. Ang matinding takot ay bumalot sa aking puso nang ang kanyang walang laman na malamig na mga mata ay dumungaw sa akin. Parang fast forward ang mga pangyayari ngayon. Walang magawa, pinanood ko ang pagangat ng babae ng baril at itinutok sa direksyon ko.
Wala man lang bahid ng pagsisisi sa kanyang walang laman na mga mata, habang dahan-dahang gumagalaw ang kanyang mga daliri sa gatilyo. Ipinikit ko ang aking mga mata, pinulupot ang aking mga braso ng maingat sa aking sinapupunan. Ito na dapat ang katapusan ko. Putok ng baril. Nawala sa isip ko ang lahat. Sa gitna ng malakas na pagkabasag ng salamin, nakaramdam ako ng matinding sakit sa dibdib, may dugo. Napakaraming dugo. Pagkatapos ay nahuhulog na ako sa ikalimang palapag ng gusali. Ang pakiramdam ay tulad ng pagbagsak sa Ferris wheel, maliban kung ito ay 10 beses na mas masahol at nakakatakot. Pumikit ako bilang pagbibitiw. Hinahayaan ko na ngayon ang tadhana kung karapat-dapat ba akong mabuhay o hindi. Beatrix, Beatrix, gising na, gising na. Nanlaki ang mata ko. Panaginip lang ito, isang nakakatakot na bangungot. Tumugos sa akin ang nag-aalalang mga mata ni Carter. Ang kanyang mga kamay ay takot na humawak sa aking balikat sa gulat. Ayos ka lang ba? Mahinang bulong niya, nanginginig ang boses sa tindi ng kanyang emosyon. Parang hindi ko matawag ang boses ko para sumagot. Sa halip, umiling lang ako ng mariin, lumabo ang mga luha sa aking paningin. Hinila niya ako sa dibdib niya. Hindi ako tumutol at ibinaon ko ang ulo ko sa leeg niya. Isang mahinang hikbi ang bumalot sa aking lalamunan nang bumalik sa aking isipan ang mga baga ng panaginip. Kahit anong pilit kong sabihin sa sarili ko na isa itong panaginip, hindi ito nagbigay sa akin ng aliw. Alam ko sa kaibuturan ko na hindi lang ito panaginip, kundi isang fragment ng isang nakalimutang alaala. Nandito ako, Beatrix. Please stop crying. Bulong niya sa tenga ko. His arm snaked around my waist protectively na parabang natatakot siyang may maglalayo sa akin sa kanya. Hinila niya ako palapit hanggang sa marinig ko ang marahas na kabog ng puso niya. It's just a nightmare, Beatrix. Paninigurado niya sa akin, idiniin niya ang init ng labi niya sa aking mga templo. Umiling ako, hindi ko napigil ang umiyak. Sa halip, mas lalo pang lumakas ang iyak ko. Paano ko ipapaliwanag sa kanya ang panaginip na iyon ay hindi lamang isang panaginip, ngunit isang tunay na traumatikong karanasan mula sa aking nakaraan. Gumalaw ang mga kamay ni Carter sa mukha ko para punasan ang butil ng pawis sa noo ko gamit ang mga palad niya, bago ito lumipat sa pisngi ko para patuyuin ang mga luha ko. Hinding-hindi ko hahayaan ang sinuman na saktan ka. Kailangan muna nila akong patayin bago ko sila payagan. Nangako siya. Gumalaw ang kanyang mga palad sa likod ko sa paraang nakakapanatag. Gumalaw ang mga palad ko sa leeg niya at ibinaon ko ang ilong ko sa lalamunan niya. He smells so damn good kaya napapikit ako habang nilalasap ang matamis na natural na bango niya. Nakadikit pa rin sa lalamunan niya ang amoy ng aftershave at kahit papaano ay naaliw ako. Lumuwag ang paninigas ng aking balikat at pakiramdam ko ay unti-unting kumalma ang aking sarili. Sinubsob niya ang ilong niya sa buhok ko. Ang simpleng kilos ay nagpadala ng mga spark na lumilipad sa paligid ko. Parang hindi niya alintana ang bigat ko habang nakapatong ako sa kanya. Walang gumalaw upang humiwalay sa takot na basagin ang mahiwagang sandali. Sa loob ng mahabang sandali, hinayaan niya akong humiga sa ibabaw niya habang magkayakap na parang totoong magkasintahan. Pinakinggan ko ang tunog ng tambol ng kanyang puso, para sa akin ay napakagandang kanta ito at tumutugma sa ritmo ng aking sarili. Carter, bumulong ako, hindi siya gumalaw. I assumed na nakatulog siya at inangat ko ang ulo ko sa kanya. Gising na gising siya, napagtanto ko nang dumapo ang aking mga mata sa kaibuturan ng kanyang napakagandang asol na mga mata. Ibinaling ni Carter ang kanyang mga mata sa isang mas maliwanag na shade. Tinawid niya ang maliit na distansya sa pagitan namin hanggang sa dumampi ang ilong niya sa ilong ko. Tumigil ang pag-ikot ng oras nang hawakan niya ang labi ko. Ang kanyang bibig ay mainit, malambot, at basa. Ang sarap niyang lasa ng mint. Ibinuka ko ang aking mga labi upang payagan ang pagsalakay. Isang malalim na daing ang lumabas sa kanyang bibig nang magsimula akong tumugon ng may kapantay na sigasig. Hinila niya ako pataas hanggang sa mapaupo ako sa kanyang balakang habang ang kanyang mga braso ay dumula sa aking makitid na baywang, sinusubukan akong hilahin ng mas malapit hanggat maaari. Bilang pagganti ay gumalaw ang mga braso ko sa buhok niya, hinihimas ang nanginginig kong mga palad sa kanyang anit. Gumalaw ang malalakas niyang mga kamay upang galugarin ang aking likuran, isang mahinang ungol ang kumawala sa aking mga labi nang tumugos ang init ng kanyang mga palad sa manipis na tela ng aking damit pantulog. Napahigpit ang hawak ng mga daliri ko sa leeg niya nang palalimin pa niya ang halik. Tila naglaho ang silid sa di kalayuan, ang wild na tambol ng kanyang puso at ang sarili ko lang ang tanging naririnig kong ingay bukod sa matalim naming paghinga. Ang halik ay tumagal ng halos walang hanggan at nang umaasa akong mananatili ito sa ganoong paraan, ito ay natapos, na nag-iiwan sa akin ng higit na pagkataranta. I'm sorry, Beatrix. Nanghihinayang bulong niya sabay tanggal ng bibig niya sa bibig ko. Kinailangan siya ng isang pambihirang dami ng pagpipigil sa sarili upang humiwalay.
Ang kanyang mga palad ay naka-frame sa aking mukha at tumagilid ito pataas hanggang ang aking mga mata ay kapantay ng kanyang mata. I'm sorry, inulit niya. Nabigla akong makarinig ng paghingi ng tawad, wala akong sinabi. Pero nang makabawi ako, nag-alab ang galit sa loob ko. Humiwalay ako sa kanya, pero ayaw bitawan ng malalakas niyang daliri. How dare you, sir? Inis akong dumura habang sinusundan ko siya ng matalim na tingin. Are you sorry because you kissed me? Nilakasan ko ang sarili ko sa kung anuman ang naging sagot niya. Isang paghingi ng tawad ang huling bagay na gusto kong marinig pagkatapos ng nangyari sa pagitan namin, at alam ng Diyos kung ano ang maaaring mangyari kung hindi siya humiwalay. Please don't jump to conclusions, Beatrix. Putol niya nang sinubukan kong humiwalay sa pangalawang pagkakataon. Iniwasan ko ang mapupungay niyang mga mata sa pamamagitan ng pagtingin sa dingding na parabang nakita kong mas kawili-wili ito kaysa sa sasabihin niya. You don't have to explain, mahinang bulong ko. Seryoso ka dyan? Tanong niya, medyo lumambot ang tono niya. Oo, then look at me, Beatrix. Nagutos siya at nakita ko ang sarili kong ginagawa iyon. Nang dumapo ang tingin ko sa nagmamakaawa niyang mga mata, napagtanto kong mali ang ginawa ko. I found myself in trance at parang hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. Alam ng Diyos na nagsisisi ako hindi dahil hinalikan kita. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. I'm sorry because I liked it. Nagdagdag siya ng walang mga filter. Nang tumingin ako ng mas malalim sa matitinding mata niya, wala akong nakita kundi sinseridad. Napagtanto kong nagsasabi siya ng totoo. Natigilan ako sa kanyang pag-amin, at halos hindi ako makapaghanap ng tamang sasabihin. Sa halip, sinabi ko ang unang bagay na pumasok sa isip ko at ang pinakamakatwirang bagay na naiisip ko. Good night, Carter. Hindi niya ako sinubukang pigilan nang itulak ko siya, dahan-dahang lumuwag ang mga daliri niyang nakahawak sa mukha ko. At kinuha ko ang perpektong pagkakataon upang lumipat sa tapat ng kama. Tumayo si Faith Viena bilang hangganan sa pagitan namin. Bumuka ang bibig niya na parang may gustong sabihin, pero nagbago ang isip sa huling sandali at isinara iyon sa halip. Laking pasasalamat ko nang lumingon siya sa kabilang side ng kama. Mas mabuti na iyon kaysa harapin siya ng buong gabi. Ang awkward na katahimikan ay bumalot sa buong silid. Hindi siya kumikibo ng napakatagal at natakot ako na nakatulog siya ng mabilis nang hindi ko man lang maipikit ang mga mata ko ng matagal. Beatrix, mahinang sabi niya na akala ko nag-i-imagine ako nung una. Nang hindi ako sumagot ay nagpatuloy lang siya, I don't want you to have regrets when you wake up in the morning. Things are far better this way. I'm just trying to protect you. May kahulugan ang kanyang mga salita. Gusto kong tanungin kung ano ang sinasabi niya, pero duwag akong umatras sa huli at nanatiling tikom ang bibig ko. Nang maramdaman niyang wala ako sa mood para magsalita, nagpakawala siya ng buntong hininga. Marahan siyang lumingon sa akin, at bumulong ng goodnight Beatrix bago pumikit. Ilang minuto pa ay mahinang humihilik si Carter, ipinikit ko ang mga mata ko na umaasang makakatulog din ako. Sa awan ng Diyos, nakatulog ako pagkatapos ng 1 oras. Naramdaman kong may nakatingin sa akin. Nang imulat ko ang aking mga mata ay naabutan ko si Carter na nakatitig sa akin, isang banayad na ngiti ang naglalaro sa gilid ng kanyang labi. I wonder how long he'd been watching me. I'm just quite surprised na hindi ako natunaw sa init ng titig niya. Good morning, Beatrix. Binati niya ako. Isang pamumula ang gumapang sa aking pisngi nang maalala ang kagabi. Ito na ang huling bagay na gusto kong ipaalala sa sarili ko. Inalis ko ang tingin ko sa kanya at iniwas ko ang tingin ko kay Faith Viena, gising na gising din siya. Abala siya sa paghawak ng malalaking daliri ni Carter sa kanyang maliliit na kamay kaya hindi niya napansin na naghihintay ang kanyang kawa-awang ina, na lumingon sa kanya. Anong oras sinabi ni Madam Stella na susunduin niya tayo ngayon? Sabi niya mga 8:00 na ng umaga, sagot ko sa pag-aakalang masyado pang maaga. It's past 7. May 30 minutes pa tayo para maghanda. Bumangon si Carter mula sa kama. Iniunat ang kanyang mga braso sa ere bago kinuha ang kanyang backpack para piliin kung ano ang isusuot niya para sa araw na iyon. I was about to argue that it was still early, nang dumapo ang mga mata ko sa wall clock. Muntik na akong malaglag sa kama pagkatapos kong ma-realize na tama siya at kaunting oras na lang ang natitira para maghanda. Overslept ako. Pabagsak akong humiga sa kama at sinulyapan siya ng iritadong sulyap kung saan nagkunwari siyang walang nakikita. Hindi niya ako ginising. Umiling ako sa hindi makapaniwala. Lumipat siya sa banyo at isinara ang pinto sa likod niya at iniwan akong mag-isa kasama ang aking anak na babae. Lumipat ako sa headboard at isinandal ang aking likod sa malambot na unan sa likod ko habang iniisip ko kung si Carter ay naalala ang halik na pinagsaluhan namin kagabi, dahil para sa akin ay hindi ko makakalimutan ang halik na iyon habang nabubuhay ako.
Marahil ay nakalimutan na niya ang lahat. Sabi ko sa sarili ko, winasak ang mga romantikong ilusyon ko bago sila tuluyang lumaki. Binuhat ko si Faith Viena sa aking mga bisig at niyakap siya ng mahigpit habang ipinapaalala sa aking sarili na ang aking daughter ay higit pa sa sapat na para sa akin, at hindi ko kailangan ng anumang complication sa aking buhay sa anyo ng isang demigod na nagngangalang Carter. Please do double check kung may nakalimutan tayo. Hihintayin ka namin ni Faith Viena sa ibaba, Beatrix. Tumango ako at pinanood si Carter na lumipat sa pinto ng mabilis at mahabang hakbang. May nakasabit na backpack sa likod niya. Nakapatong si Faith Viena sa kaliwang braso niya habang nasa bakanteng kamay niya hinila niya ang malaking suitcase ko. Nag-click sa pinto, at dali-dali akong lumipat sa banyo para umihi ng mabilis. Nang matapos na ako sa aking negosyo, pinatay ko ang ilaw sa loob ng banyo at dali-dali akong kumilos para tingnan ang kwarto para tingnan kung may naiwan kami. Naghihintay na ang van ni Madam Stella sa labas ng hotel, at ayoko siyang paghintayin ng matagal. Kinuha ko ang backpack ko sa sahig at isinabit sa likod ko. Lilipat na sana ako sa pinto matapos tingnan na walang naiwan nang may nakaagaw sa aking atensyon. Isang leather wallet na kasing laki ng mga palad ko ang nakalatag sa sahig. Nalaglag siguro ito nang hinalungkat ni Carter ang loob ng kanyang backpack. Parang may sariling isip ang mga paa ko ay lumipat ito sa kinaroroonan ng wallet at dinampot ito ng mga daliri ko sa sahig. Nang nasa mga palad ko na ang wallet ay napansin kong nanginginig ako. Hindi akin ang wallet at hindi ko dapat tinitingnan kung ano ang nasa loob. Ngunit napangiwi ako sa namumuong kuryusidad na hindi ko maalis sa isip. Titingnan ko lang kung ano ang nasa loob, yun lang, siniguro ko ang sarili ko at inilabas lahat ng lakas ng loob ko para buksan ang wallet. Marahil, makikita ko ang isang larawan ng ex-girlfriend ni Carter o maaaring asawa, kung mayroon man. Gayunpaman, nabigo ako ng ang espasyo kung saan dapat ay naiwan ang isang larawan na walang laman na nagdulot ng kakaibang pagsimangot mula sa aking mga templo. May mga dollar bills sa loob ng wallet, siguro savings niya ang inakala ko. Walang kapansin-pansin sa loob ng wallet maliban sa pera. Hilahin ko na sana ito nang may nadulas na papel sa loob ng wallet at nahulog sa sahig. Yumuko ako para kunin iyon at napagtanto ko na hindi ito papel kundi isang maliit na litrato. Ang imahe ay kinuha sa isang wedding ceremony. Ang babae ay nakangiti sa camera habang nakatayo sa tabi niya na may masiglang ngiti sa kanyang mukha ay si Carter na ang kanyang mga braso ay nakabalot sa buong balikat ng babae. Kailangan kong ibalot ng mahigpit ang aking mga palad sa night table para mapanatili ang aking balanse. No, hindi ito maaaring mangyari, sabi ko sa sarili ko habang umiiling ng malakas. Nakadikit ang mga mata ko sa larawan na parang dito nakasalalay ang buhay ko. Umiling ako sa hindi makapaniwala. Paano ito posibleng mangyari? Ang babaeng nasa litrato na nakasuot ng white beaded gown ay ako. At dito na po, nagtatapos ang part 34 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.